Ito, ayan. Tapos yung mga bunga niyang ano doon, hindi ko pa nga na-harvest. Ito, hindi ko pa nauubos yan. May panabagong bunga na naman. Ang sipag pong bunga itong ating ubas na ito. Ayan pa po yung mga bunga niya, oh. Ayan, mga bunga. Tapos dito sa kabilang side. Ayan. Yung mga bunga, oh. So, magtanim din po kayo nito, no? Palagi ang ko pong sinasabi, bakit ka pa bibili kung pwede naman po kayong magtanim tulad po natin ginagawang pagtatanim. Una po yung mga green leafy vegetables, mga fruit-bearing trees. Yan. So, pwede po tayong umarbest dyan, ano? Kapag po ganyan, dilaw na ng ganyan na itsura, inog na po yan, so harvest tayo ng isa. Ito. Yan. Basta tayo. Tikpan po natin ating hinarvest. Matamis po ito. Napakatamis itong Brazilian variety na to. Pwede po kayong antayin yung mahinog na ganyan. Pwede rin naman pong yung katamtaman pa lamang yung pagkakainog. Ako po, gusto ko po ganitong itsura, no? Kapag dilaw na, pwede na po yung harvestin. So, ngayon po, harvest tayo, no? Gamit po itong ating cutter. Harvest po tayo po magluluto o gagawa ng masarap at masustansyang green grape salad ala magsasakang reporter. Pupo po tayo dito sa ating sa bunga ng ating mga tanim na ubas. So ito po yung ating harvestin. Kita nyo po, no? Yan, ating harvestin yan. Kunin na rin natin pati yung kanyang maliit na sanga. Ito po, no? Ayan. Ito po. Laki ng pungpong. Ito isa pa. Harvestin din natin. Ito. Alright. Yun. Ayan. So, ito po ang ating harvest. So, ito po ang ating mga na-harvest. Ano? Inog na po yan. Basta dilaw na dilaw ng ganyan. Pero ang ibabahagi ko naman po sa inyo ngayon, kaya tayo ma-harvest ng ganito. Pagka-harvest, pwede nang kainin ng raw. Pero i-share ko po sa inyo ang paggawa ng masarap at masustansyang green grape salad ala magsak reporter. Kung ayaw nyo pong kainin ng raw, so gumawa po kayo ng salad. Pero ito, okay na po ito, no? Matamis na po yan. Grabe ang tamis. Mas maganda po siyang kainin ng raw eh. So ito, hinitin ako pa yan. Harvestin ko sa susunod na araw, ano? Kapag gusto kong kumain ng ubas. Naku, baka maubos ko. Isa pa. Baka maubos ko at wala akong panggawa ng salad. So ito po, ating inharvest at ibabahagi ko ang paggawa ng salad mula po sa bunga ng ating tanim na ubas. So ito, hihintayin ko ng mahinog ito dahil mas gusto kong kinakain ng raw. Samahan niyo po ako. Gagawa po tayo ng masarap at masustansyang green grapes salad ala magsasak reporter mula po dito sa bunga ng ating tanim na ubas. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating gagawing masarap at masustansyang green grape salad ala magsasakang reporter. Siyempre po yung ating bida, bagong harvest na ubas. Tapos 1 pack cream cheese, 1 container na sour cream, 1 cup na white sugar, 2 tablespoon na brown sugar, walnuts o pecans, at 2 tablespoon na vanilya. So, yun po ang kumpletong sangkap. So, ngayon po, yugasan muna natin ang ating bagong harvest na ubas. Yan. Yugasan po natin sa running water. Tapos, tatanggalin na po natin isa-isa, no? Yan. Ating green grapes Brazilian variety. Yan. Ayun.
So, natin, ano? Tanggal na natin dun sa kanyang pagkakapungpong sa maliit na sanga. Hugasan natin mabuti para mawala po yung alikabok at kaunting dumi. Ayan. Alright. Okay, pataas natin mahugas ay patiktikin po natin. So makikita po ninyo, lagay natin sa isang salaan, ano? Yan. Habang pinapatiktik po natin ang ating ubas, pag samasamahin na po natin ngayon ang ibang sangkap. Yan. Okay, pataas po yung cream cheese, yung ating sour cream naman. Yan. Ang sour cream at cream cheese. Alright. Pagsama na natin. Sunod ay ang asukal na puti. Yan. Alright. Sunod naman ay ang vanilla. Ayun. Okay. So ngayon ay gamitan po natin ng mixer, no? Para ma-mix po mabuti ating mga sangkap. Yun. Alright. Yan. Ang paggamit po ng mixer na ganito para po maging pinong-pino, no? At halong-halo ating mga sangkap. Ayan, pag makakuha po kayo ng salad, i-mixer nyo po ng ganito. Mas magiging masarap po. Dahil na-mix ng gusto yung mga sangkap. Ayan. Okay. So ngayon ay halo na natin ang ating ubas. Yan. Natin. Yun. Alright. Konti na lang. Tapos natin siyang makapatiktik po, no? Yan. So, ilaro natin siya sa ibang mga sangkap. Ating bagong harvest na ubas. Yun. Alright. Yun ay i-mix natin mabuti. Yun. Okay. Yan. Alright. Okay, ngayon sunod natin ang ating brown sugar. Yan. Tapos yung walnut. Okay, tapos i-mix natin mabuti uli. Yan. I-mix mabuti. Haluin mabuti. Yun. Okay. So, yan po, no? Napakasimple lang pong paggawa ng green grape salad ala magsasakang reporter. Yan. Alright. Ngayon, lagay po muna natin sa rep. Palamagin po natin. Yan. Okay. So ngayon, ay titingnan na natin. Matapos natin siyang mapalamig. Kunin na natin. Yun. Alright. So ngayon ay kukuha po tayo para matikman itong ating bagong gawang green grape salad ala magsasakang reporter. Yan. Nasa inyo po kung gaano katagal nyo siyang palamigin. Ako nga po, mas gusto ko sa salad ay yung gusto ko yung nagyayelo pa. Pero ito pong ating ginawa ngayon. Ito, no? Pinalamig lang natin siya ng 2 oras. Yan. So ito po yung ating bagong gawang green grape salad ala magsasakang reporter. Yan. Itsura pa lang po ay katakam-takam na. So ngayon po ay
titikman ko kung gaano kasarap itong ating bagong gawang masarap na pangimagas. Green grape salad ala magsasakang reporter. Grabe! Ang sarap! Ang linamnam niya, no? Matamis na yung ating ubas. Tapos, mas pinasarap pa siya sa ating sangkap, ano? Yung walnut, lasang-lasa rin po siya. Gumawa rin po kayo nito, no? Diyan po ay magugustuhan ng buong pamilya. Kung meron po kayong bisita, ito po yung ipangimagas nyo sa kanya. Tiyak po ay magtatanong sa inyo kung ano po, paano ginawa itong ganito kasarap na salad mula sa ating tanim na ubas. From garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't pang uri ng prutas at gulay. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming! God bless! Ngayon po'y sasagutin kong ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Cristal de Vera. Sir Mer, ang puno po ba ng pumelo ay walang tinik? Nakabili po kasi ako, malaki na, pero hindi pa po nagbubunga. Salamat po. Thank you very much sa Cristal, conforme sa variety na nabili mo. May mga pumelo na may tinik, meron namang wala. Ang pagpapabunga niyan, mag-spray ka ng fermented fruit juice o kaya magdilig ka ng binabad na balat ng saging. Tanong naman mula kay Ellen Dre Chavez. Sir Mer, nabubuhay po ba ang dill sa cuttings? Paano po ba siya itanim? Salamat po. Thank you very much sa Ellen. Yes, pwedeng ang pag-propagate ng dill ay pwede through cuttings. Ano? Kumuha ka ng kanyang matandang sanga, tapos pwede mo yung ibabad sa tubig. Paugatin mo muna doon. Kapag yan may ugat na, pwede na yung i-transplant kung saan mo gusto siyang itanim. Ganun lang kasimple at kadali ang pag-propagate ng dill. Tanong naman mula kay Cute Babies. Hello, magsasakang reporter. Pwede po ba ang mulberry sa nag-snow na bansa? Salamat po. Thank you very much sa Cute. Yes, pwede naman. Hindi naman all year round ay may season dyan sa inyong lugar. Kaya pwedeng magtanim ng mulberry. Ano? Ang mulberry, itinatanim siya through cuttings. Simple-simple ring alagaan at patubuhin. Plant and forget siya. Kapag naitanim mo, intanim mo lamang magkaroon ng flower at bunga. Tanong naman mula kay Kenneth Joseph Ramos. Sir Mer, good day po. Meron pong tanim na strawberry, runners po siya. Napansin ko po, natutuyo yung daon, nagiging black po siya. Ilang beses po ba dapat magdilig ng mulberry sa maghapon? Salamat po. Thank you very much sa Kenneth. Ikaw ang mag-assess ng iyong tanim na strawberry. Ano? Kapag mainit ang panahon, magdilig ka na kahit 3 beses sa maghapon. Pero kapag moist pa yung lupa, kahit 1 o 2 beses ka lamang magdilig. Runners nga ang tamang pag-propagate ng strawberry. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Romeo and Esosa Fernandez and family watching from Quezon City. Dennis Enamor Fajarda, Joko Santoyo at Margie Vargas. Get well soon kay Ma'am Fatima Patio, Ma'am Lydia Dizon Canlas, Mang Peng Bartolome, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Puring Rivera, Priscilla Dingle, Emanuelito Gabinete, Alex Puentes, Alex Giao, Michael Ang, Dindin Buesa, Ernie Awud, Philip Glenn Paderog, Amay Puentes,
Evelyn Alsona Escultura, Bel Antonio, Karen Secretario, Felix Unayan, at Feliciano Katubaw. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Lyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.